Hey, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. At ito na, si Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa, kahit mali, ipagtatanggol. Hindi ko alam ha, yan ang nakikita ko ha, obserbasyon ko ito. Sabihin nyo na kung mali o hindi. Pero napapansin ko to kay Bato ha. Kahit mali yan, basta kakampi niya, pagtanggol niya yan. Kaugnay po ito sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Kasi nag-urmentado Ka-Coffee si Sara Duterte sa kanyang press conference kung ano-ano yung pinagsasabi. Tapos, nung sinabing threat yan sa presidente, yung mga pinagsasabi niya, biglang bumabawi. Diba? Hindi raw yan. Nagkamali lang ang interpretasyon. Ewan ko sa inyo, lokohin ninyo mga kapwa ninyo mga DDS, no? Sabi ni Bato, balik tayo dito kay Bato. Nilaglag niya si Sara dito Umamin siya na unbecoming of a vice president. Unbecoming itong ginawa ni Sara Duterte. Sinabi mismo ni Bato yan. Uy, yari ko. Ba't ka umaamin? Umaamin ka na unbecoming ha? Sabi niya, unbecoming na kung unbecoming, pero tao rin siya na nasasaktan. Gina-justify ni Bato de la Rosa yung ginawa ni Sara Duterte. Tama lang yan, kasi tao din naman siya nasasaktan. Yes, nagagawa natin yan tayo mismo. Nakakagawa tayo niyan. Pero we have to remember na merong kaakibat na consequences yan. Bawat action mo, may kaakibat na consequences yan. Tao lang si Sara, yes, tao naman talaga siya. 'Di ba? Pero, hindi pwedeng palampasin yan. May consequence yan. Yung teacher nga may nabasa akong post Yung teacher nga, nagmumura sa klase na videohan Anong ginawa ng DepEd sinuspende. 'Di ba? May disciplinary action. Yung empleyado ng gobyerno na nagkamali, may disciplinary action, inaksyonan ng Civil Service Commission. Ano pa to? Vice Presidente. Nagbanta, pinagmumura, lahat kayo, PI nyo. Ganyan ang sinabi ni Sara Duterte dyan. Ikaw, Romualdez, ikaw, Bongbong, ikaw, Liza, PI nyong lahat. Napapachug-chug ko kayo, ipapagulgol ko kayo. Diba? Tama ba yan? Coming from a Vice President, sabi ni Bato, okay, unbecoming na kung unbecoming, pero tao rin siya nasasaktan. Yun naman pala yan ang prinsipyo ninyo, but you have to accept every action merong consequences yan. Ano yan? Makasuhan si Inday dyan? Kailangan niyang harapin yung consequences niyan. One thing yan. Second thing, nililihis ang issue. Dapat wag tayo magpalihis dyan. Ano yung issue dyan? Ipaliwanag yung confidential funds na sabi ng COA illegal ang ginastos. That's the primary issue. Secondary lang yan para mga pusit-pusit lang yan. Sabi ni AXIS Party List bumubuga lang yan ng ink itong si Inday para ilihis na naman yung issue. Huwag tayong lumihis sa issue. Kasi ayan na naman sila, rally sila ng rally dyan sa Veterans Memorial Medical Center. Hospital yan. Imbis yung mga pasyente nakakapagpahinga may mga nagsisisigaw dyan. Diba? Para ilihis yung issue. Ano ba yung issue dyan? Kaya iniimbestigahan si Sara Duterte. You have to remember, Ka-Coffee mga DDS nakikinig. Kaya siya nagkakaganyan dahil ayaw niyang dumalo dyan sa investigasyon ng House of Representatives. Ayaw niyang ipaliwanag kung saan ginastos yung confidential funds na yan na sinasabi ng Commission on Audit, illegal. Yun yung main issue dyan. Sagutin niya yan. Tapos, hindi nahantong sa ganitong sitwasyon. Ayaw niyang sagutin That's the main issue. Pero si Bato, sige, todo tanggol pa rin. Nagagalit din, sumusobra na panggigipit nila. Natural lang na mag-react ang tao sa kanila. Ayan, ginigipit pa pala sila dyan. Parang nabaliktad Ito yung sinasabi nilang, huwag kang pa-victim, di ba? Nagmukha ka pang, ikaw pa ang biktima dyan. Sige, basahin niya natin itong balita na ito nasa politico.com. Patungkol pa rin po ito sa pagtatanggol ni Bato de la Rosa na kahit mali na, sige, pagtanggol mo pa rin. Tao lang na may emosyon, de la Rosa defends Sara Duterte's meltdown. Alam mo, nakakaawa din. Sa totoo lang, nakakaawa si Sara kasi parang hindi na siya vice presidente sa asta niya. Di ba? Parang, no offense sa taong kalye pero parang laking kalye na hindi mo alam. Kasabagay, kasi Bratinela daw ito Ka-Coffee sa Davao, di ba? Nanuntukan ng sheriff yan Yung batas nilalagay sa kamay niya, di ba? So akala niya siguro ang Pilipinas si Davao. Na kung reyna siya sa Davao, magagawa niya kung ano ang pwede niyang gawin diyan sa Davao. 'Di ba? Hindi naman ganoon 'yan. Nasa Pilipinas ka, syempre may batas kang susundin diyan. Yung mga nagagawa mo sa Davao, kumbaga kung yung provincial character na 'yan,
Kung nakatutulong, pwede eh. Gawin mo yan, i-apply mo yan. Kung hindi maganda, huwag mong dalhin. Di ba? Kung baga yung ugali mo, itago mo sa bahay mo, huwag mong dalhin sa opisina. Alam niyo yung kasabihan na yan? The ever-loyal Lieutenant Senator Ronald De La Rosa has defended Vice President Sara Duterte from bashers of her very public meltdown. Bashers pala ha. Okay, kayo mga bashers ha. Ang media, basher daw oh. Sabi ng mga fans ni Sara Duterte, oh, sabi nila sas, yung Rugando Sasot. Nagagalit siya sa GMA. Bakit daw si GMA News ayaw daw magbalita patungkol dito kay Romualdez, etc. Kesyo bayaran, yan ang iniisip nila eh. Hindi lang si Sas ha, yung mga mainstream media daw, iba yung pinapalabas eh. Maling interpretasyon yung pinapalabas sa sinabi ni Sara eh. Talaga ba? Mali ang interpretasyon ng media o kayo ang mali? De La Rosa, as expected, took the cudgels for Duterte even after she went nuclear and cursed the President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez, even threatening to have them assassinated. Wala. Kahit ano pang sabihin ni Inday dyan, pagtatanggol pa rin ni Bato yan. Di ba dapat hindi ka ganyan? Kasi public official ka eh. Loyal ka sa tao. Loyal ka sa publiko na naghalal sa'yo. Hindi ka loyal kay Sara. Sa isang tao lang. Kung kayo, itong mga attitude talaga ni Bato eh. Hindi ko maintindihan bakit ganyan ang mindset nito eh. Kung kayo nasa ganyang sitwasyon, masisikmura ba ninyo ang ginagawang panggigipit sa inyo? Kung kayo nasa ganyang sitwasyon, De La Rosa said in an interview in DWIZ. Pero magkaiba tayo, di ba? Hindi tayo vice presidente. Mataas ang expectation sa inyo. Vice presidente kayo, pasahod kayo ng gobyerno eh. Mataas ang expectation sa iyo. May code of conduct kayong dapat sundin. Bilang mga opisyal, bilang mga halal. Huwag mo ikumpara sa normal na tao. Vice presidente yan eh. Di ba? De La Rosa said the House of Representatives forced Duterte into the meltdown for investigating her alleged misuse of confidential funds and for ordering the transfer of her Chief of Staff, Zulieca Lopez, from house detention for contempt to the Correctional Institute for Women. Tingnan mo si Bato, ho? Napaka one-sided din ito, ka-coffee. Sinisisi niya yung House of Representatives. Hindi niya ba naiisip kung sino yung nagsimula dyan? Pumasok si Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Dyan nag-opisina. At sumulat ka, coffee. Sumulat siya ha, sa House of Representatives. Anong gusto niya? Magja-jogging siya. Dyan sa compound ng House of Representatives, dyan siya magja-jogging. Kung hindi ba naman pambabastos ang gagawin? Di ba? Nag-opisina na sa opisina ni Pulong without the permission of the leadership. Yes, inalaw niya. Pero pwede ba yun? Ganun na lang yun. May kakilala ka. O sige, mag-opisina kayo dito. Pwede na lang yun. Nang hindi aaprubahan, wala nang order. Wala na. Kung anong gusto nyo, gawin ninyo dyan. Bastusan na lang yan. Tama ba yan? O, nakadetene. Si Zulieca, gusto niyang samahan. Para makatulog, komportable. Kaya ka nga dinetain dahil may parusa yan eh. Penalty yan. Tapos gusto mo convenient sa kanya. Sino yung may kasalanan dyan? Nag-overstay. Sabi, aalis na, bumalik. Oh. Nang walang permiso yan, ha? Tapos ang nakakatawa pa dyan, susulat para mag-jogging. Kundi ka ba naman ang iinsulto? Iniinsulto mo yung leadership ng House of Representatives. E pinatulan kayo ngayon. Diba? Kayo itong nagsimula eh, pinatulan kayo. O sige ikaw, halimbawa DDS, nakikinig ka. Diba? Ikaw yung leader. Ilagay mo yung sitwasyon mo kay Lachua o kay Romualdez. Minsan lang. Ayaw mo man kay Romualdez, ilagay mo yung sarili mo kay Romualdez. Alam mong may issue kayo, di ba? May issue kayo, may problema kayo eh. Bago pa man yung hearing, may problema na kayo eh. Anong mararamdaman mo kung sulatan ka at ang hihingiin sa'yo, napakamaliit na bagay, unnecessary, susulat sa'yo, gusto mong mag-jogging. Di ba insult yun? Insulto yun. Susulat ka para mag-jogging dyan sa compound. Hindi ka ba naman nang aasar? Hindi ka nang iinis? Ipinatulan. O total, nandiyadyaan ka ngayon ha, nagka-camping ka dyan sa House of Representatives.
Andyan yung mga security mo. Diba? Hindi ilipat natin yung binabantayan mo dyan. O ilipat yan sa Women's Correctional. O yan, ang galaiti kayo dyan ngayon. Biglang nagkasakit si Lopez. Biglang nasugod sa St. Luke's. Buti na lang pumagit na itong si Torre Si General Torre. Hindi kayo pwede makahindi dyan kay Torre. Tila mo ginawa niya kay Kibuloy. Pinakulong yan si Kibuloy. O, wala kayo nagawa. Umatras sila. Tumiklop sila kay General Torre. Nung sinabi, ito yung order, bumalik kayo sa Veterans Memorial Medical Center, balik sila. O, huwag kayo magmatigas dyan sa St. Luke's. Hindi kayo ubra kay Torre. O at hindi nga umubra. Ayan, bumalik ngayon nandiyan dyan sa Veterans Memorial Medical Center. Yan yung order. Sinunod yung order. Takot pala kayo Diba? Si Torre lang pala. Ang katapat ninyo dyan Maski si Bato, walang nagawa dyan De La Rosa said the House of Representatives forced Duterte into the meltdown. Tignan mo, sinisisi niya yung HOR. Unbecoming na kung unbecoming. Ayan, umamin na siya. Unbecoming naman talaga ang ginawa ni Sara. Pero tao rin siya na nasasaktan, nagagalit din. Sumusobra na ang panggigipit nila. Again, tulad ng sinasabi ni Senate President Cheese Escudero, may nagawa rin kayo. Tingnan nyo rin yung nagawa nyo, bakit ganyan yung sitwasyon. Hindi yung lahat sinisisi ninyo. Kay PBBM, sinisisi ninyo kay Romualdez, may nagawa rin kayo, bakit nagkakaganyan yung sitwasyon. Hindi nyo pwedeng alisin yung sarili ninyo doon sa equation. You are part of the problem. At dapat part din kayo ng solusyon. De La Rosa said Duterte was just being human when she cursed at the first family, accused them of corruption, and threatened to have them killed. He denied Duterte's hysterical behavior is unbecoming of the country's second highest official. Talaga ba to? Depende yan sa dating ng tao. Basta ito lang ang isang garantiya lang na masasabi ko. Si Inday Sara ay isang tao lamang. Hindi yan plastic, tao din yan na may emosyon, sabi ni De La Rosa. O total, tao lang din siya, may emosyon. Halimbawa, may bomb threat, bomb joke. Parte lang din niya ng emosyon niya. Posibleng na-excite lang siya. O ipaprank niya yung kanyang mga kaibigan. Diba? Tao lang din yan Na-excite siya Ang excitement ay isang uri ng emosyon. Na-excite siya nang prank siya. O anong penalty? Kulong ka. Ganyan din yung ginawa ni Inday. Kung hindi ka selective, Senator Bato, may penalty yan. May penalty yan. Hindi mo basta sige, pagbigyan na natin. Kaya na may mihasa kasi for the longest time, kinonsinti kasi ninyo. Brat na brat ka coffee. Ang nangyayari sa Davao, ganyan. Kayo ang batas sila ang batas dyan Kaya nangyayari yan. Pero wala tayo sa Davao, nasa Pilipinas tayo Yung practices nyo dyan, iwanan nyo dyan. Kung hindi naman makakatulong sa bansa. Dati sinasabing mali yung practices nyo dyan Pero piliin nyo naman. Sabi nila, ano yung kasabihan na yan? Keep your dirty linens at the kitchen. Tama ba yun? Yung may sinasabi nila. Yung mga ugali nyong hindi maganda, iwanan nyo sa bahay nyo. Huwag nyong dalhin sa trabaho ninyo. Si Bato, sige, todo tanggol pa rin dyan. Paano na ngayon yan? Kanino na ka na nagsisilbi? Kanino na loyalty mo? Sa taong bayan pa ba? O kay Sara na? Halal siya. Senador siya. Kayo din may kasalanan dyan. May kasalanan kayo dyan. Hindi nyo pwedeng i-absuelto yung sarili nyo dyan. May parte kayo. May contribution kayo. Bakit ganyan yung sitwasyon nyo ngayon? Kayo din yan Hindi natin makakalimutan. Sino ba nagmaisog rally dyan? Kauna-unahan. Hindi kayo. Kayo yan. Kung ano-anong pinagsasabi ninyo, pinatulan ba kayo ni PBBM? O ngayon, pumapatol ba si PBBM? Dead ma. Hindi kayo pinapatulan dahil ayaw niyang lumala yung sitwasyon. Nagsalita ba si PBBM? Alam niya ang nangyayari. Nakarating sa kanya, definitely yan. Nagsalita ba si PBBM? Hindi siya nagsalita. O may event siya. Naka-chill mode pa, sabi sa balita ng Politico.com. Nag-react ba si PBBM? Hindi siya nag-react dahil ayaw niyang patulan yung mga ganitong klase ng tao dahil hindi matatapos yan. Ganon din si First Lady Lisa Marcos. I remember, sa last statement niya, sabi niya, once and for all, last na yan. Hindi na siya pumatol. Para tumigil na yan. Kasi kahit anong sasabihin Kung walang may matured,
walang mature mag-isip, sige lang, hala, palitan ng palitan. Eh, mas mature tong grupo ni PBBM eh. Oh, balita ng politiko. Chill mode. Marcos ignores Sara Duterte tirade, celebrates Filipino choirs instead. Oh, dumalo sa event, oh, pag-usapan, music na lang, makinig na lang tayo ng music. Huwag na natin patulan yung pinagsasasabi ni Sara Duterte. O sino talo? Eh di kayo. Kayo pikon dyan. Hindi kayo pinapatulan eh. Mas matured ang presidente. Mas matured si First Lady than Sara Duterte. Kasi kung hindi, papatulan siya. Nasa kapangyarihan sila, oh. At their disposal. Kung anong gusto nila ipagawa, may chance sila. They have the manpower. They have the human resource. They have the machinery para pumatol. Pero ginawa nila, hindi. Hayaan namin kayo dyan. Sige, magdaldal kayo dyan. Kung ano-ano sabihin ninyo, mag-press con kayo. Murahin nyo na kami. O sino mas api ngayon? O sino mas talo ngayon? Sino mas kawawa? Hindi kayo nagmumukhang talo dyan. Di ba? Ay, nako. O siya, sige. Anong komento nyo dyan? Sige, share nyo po ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Marami-rami nagko-comment sa atin ngayon ka-coffee. Medyo marami ang nadadala ng emosyon at nagbibigay ng kanilang mga komento. Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Like and follow, baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube naman po, click lang po na subscribe. Ayan, dyan sa baba ka-coffee, subscribe at yung notification icon para kayo po ay updated na rin sa ating mga bagong upload. O siya, ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig at kuha na kayo ng inyong kape at agkape tayon. Paalam ka-coffee. Good night everyone.